Just in, bagong billboard ni Alden, usap-usapan at trending mga kasambreros. Cat spotted daw sa isang party. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito mga kasus, nag-post ang A-Team community kanina. Tungkol dito sa, parang ano siya no, parang compilation na from the time they started. Parang hindi naman, from half lang mga kasus, from 5 years ago. Something like that no. Tapos ay para tama, 5 years ago mga kasaks, hindi nila sinama dito yung ano yung Hello Love Goodbye. Hello Love Again lang yung sinama nila dito na movie or pictures ni Alden kasama sila. Tapos mamaya papakinggan natin ito si Alden kasi may message. Parang kinumpal nila yung message ni Alden 2 beses na nagpasalamat siya Phenomenal Box Office Cinema King sa kanya mga A-Team community members or fans, mga kasembreros. Tapos yung mga advocacies, yung mga ginawa ng A-Team mga kasembreros, and most especially yung pagsuporta no, mga video clips at saka pictures ng presence ng kanyang mga A-Team members during his mall tours, yung kanyang mga ganap mga kasembreros, yung kanyang ARXV na concert mga kasembreros, BYD, of course, yung kanyang yung 5 breakups in a romance, no, nandito rin mga kasembreros, and then yung dito yung Hello Love Again na pictures, and then yung mismong sila na yung A-Team members mga kasembreros mostly ng mga pictures dito no, nakakompile through the years. So hindi ko man maisa-isa guys, pero of course dito yung black screening nila sa Out of Order, Big Tiger, and so on mga kasembreros. So sobrang dami no, ang dami na pala nilang memories together with the Phenomenal Box Office Cinema King. Mas nauna sila ng di hamak kaysa sa akin at saka sa ibang mga kasembreros, kasi sila talaga yung solid na fandom ni Alden mga kasembreros. So sa kanyang mga out of town na mga hindi man out of town, parang sa mga event venues ba, kunwari magkakaroon siya ng event about Tide or conferences na talagang andun sila mga kasembreros. So dito may block screening sila sa Hello Love Again, 5 breakups in a romance, yung pag-blessing ng McDo ni Alden, of course, andun din sila mga kasembreros. Tapos yung grand opening ng McDo, fundraising nila, mga charitable works, mga kasembreros, ayan dito rin. So random na ito mga kasembreros. So ipa-flash ko na lang mamaya sa inyong mga screen para ma-appreciate po ninyo mga kasembreros itong na-compile ng A-Team. Tapos ito ang kulit nito mga kasembreros, parang may nambash yata sa kanya. Tapos parang ginawa niyang halimbawa dito si Alden mga kasembreros sa isang fan na ito. Siguro idol niya or hinahangaan niya si Alden mga kasembreros sa buhay. Sabi niya may nambash dito sa fan na ito, nakitang-kita yung kaba. Sabing ganoon. Sabi naman ng isa dito, sabi ng kanyang reply, kapag ganitong mukha, wag na mag-comment, lalo na di mo afford yung bike ni Alden at tumakbo ng 90 kilometers. Tapos original. So pogi naman si kuya na mga kasembreros, yung lang talaga, may mga basher lang talaga. Pero nagulat ako dito na isama niya at saka si Alden yung kanyang ginawang sample. Mga kitang-kita yung kaba. Kapag ganitong mukha, wag na mag-comment, lalo na di mo afford yung bike ni Alden at tumakbo ng 90 kilometers. So yung bike ni Alden na Colnago ay alam natin na pinakamababang presyo ay 500,000 no mga kasembreros. So baka nga abutin ng milyon iyon mga kasembreros na yung kanyang Colnago. So hindi naman nakapagtataka kasi yung brand, yung quality, pangalan pa lang mga kasembreros ay talagang pang international mga kasembreros ang datingan no ng dito ng Colnago ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos syempre alam natin na doon sa BYD
ay 90 kilometers. 90 kilometers lang naman ang tinakbo no ni phenomenal box office cinema King nung siya po ay nagbisikleta no doon sa BYD competition Ironman 70.3 Davao City mga kasambreros. So good job kay phenomenal box office cinema King at lalong-lalo na po sa team BYD of course. Tapos, isa sa mga major items natin na nakakulat itong billboard, pinost na isang admin kanina, parang sabi niya dito parang pasabog alert na something like that, no mga kasambreros. Ito po ay billboard ni Alden sa Guadalupe, Pasig nakalagay dito tapos yun, habang parang napadaan yung vlogger na or yung nag-video na fan siguro ni Alden mga kasambreros ay binivideohan niya no yung tao dito yung billboard ni Alden sa itaas na nakasabit. Hindi ko lang din sure kung ano yung tao dito yung i-endorse ni Alden dito kasi walang pangalan na nakalagay mga kasambreros. Picture lang siya. Tapos yun, parang nakaupo si Alden na parang nakatagilid or something mga kasambreros, nakaanggulo si Soiti. At hindi ko lang din sure kung, kasi sabi bago no, bagong billboard mga kasambreros. So I'm supposing na bago nga ito na nilagay. Pero walang pinost si Alden kasi no na teaser na ito bagong billboard o may bagong pinapagawa or something mga kasambreros. So wala rin pangalan ng brand kung ano yung endorse ni Alden dito mga kasambreros. Nevertheless, no ay nakakatuwa no at saka nakaka-proud kasi may panibagong billboard na naman si phenomenal box office cinema King. Mabilis lang no, 12-second video lang ito mga kasambreros na kung saan ay napahapyawan ni uploader mga kasambreros ng video si phenomenal box office cinema King. So sa Pasig na nadaanan niya no, parang Pasig Taguig na something like that. Pero nakalagay dun sa isa Guadalupe no, pero parang sa Pasig nga siya mga kasos kasi mostly talaga doon ang dito ang maraming billboards and especially sa EDSA at saka sa Guadalupe. Ito, may isang Kathniel fan na nag-post kanina mga kasambreros. Ang ginawa niya, nag-send siya ng message directly kay Ma'am Catherine. Siguro sa Instagram ni Ma'am Kath mga kasambreros. Tapos parang pinapagitan dito yung cellphone niya or message niya na sinend kay Kath na medyo mahaba. Tapos parang umaasa siya no ng comeback ng Kathniel mga kasambreros na parang ang caption niya pa dito is ang kaibigan mong umaasa pa rin na magkabalikan or magka-comeback ang Kathniel mga kasambreros. So yun yung kanyang parang inaasahan or nag-hope mga kasambreros ang Kathniel fan na ito. So pero yun nga no, hindi parang malabo pa ng mga kasambreros na malabo pa sa pagputi ng uwak ang comeback ng Kathniel mga kasambreros. May isa akong nabasa na parang magkakaroon ng closure movie ang Kathniel mga kasambreros na para matuldukan na lahat-lahat. Para sa akin, di na kailangan ng closure movie kasi personal life naman nila yun no? So, pag nagsama pa sila sa movie, medyo awkward na yun mga kasambreros. So, palagay ko hindi na mangyayari yung closure movie ng Kathniel mga kasambreros. Pwede pa talaga Kath din, no? Kasi wala naman silang alitan mga kasambreros. Tapos yun, pairing sa ibang partners of course no, si Kath and then si Alden. Kath din at saka Aldin mga kasambreros. And then pero Kathniel ay talagang siguro malabo na siya mga kasambreros na magkaroon pa ng comeback movie or balikan ang Kathniel. Tapos main item tayo mga kasambreros, si Kath daw ay spotted sa isang party or sa isang parang social gathering mga kasambreros ba ang ginawa nila dito. So dito ay parang of course very elegante si phenomenal box office cinema queen. Tapos ay
black, no, si attorney dito. And then yun, nakipag-socialize siya. Parang may mga ano nga dito may mga foreigners na kasama or kasama doon sa event mga customers. Tapos andito sina Dali De Leon, and of course na ibang bosses mga kasambreros. Parang dati pa ito mga kasambreros, no, nung time pa ng hindi siya parang A Very Good Girl. Ayun, sa Very Good Girl mga kasambreros, na yun, nakasama pa niya dati si Dali De Leon sa pelikula mga kasambreros. But correct me if I'm wrong, medyo payat-payat pa nga dito si Kath, no? Kasi nga during the time of A Very Good Girl ay yun nga, payat-payat pa siguro nasa siya doon, parang nasa stage na siya ng parang nasasaktan na siya at nasasakal kay DJ or kay Daniel Padilla, kung kaya bumagsak din yung katawan niya mga kasambreros. So yun po, no, pero thank God at malaya na siya, no, from DJ mga kasambreros. So ganoon po, pero yun, no, ngayon po ay tahimik na ulit, no, ang Instagram or social media ni Kath mga kasambreros, kasi nga ngayon no, talagang panahon ng pagbubulay-bulay at saka pagninilay-nilay mga kasambreros nga Holy Week mga kasambreros. So yun po, pero babang tayo ng mga kaganapan pa ng Kath, then maybe next week. So ang daming umuwi from city hanggang from city to province mga kasambreros, or yung iba nga galing pa na ibang bansa talaga, no, or yung iba galing sa barko, talagang umuwi mga kasambreros para mag-spend ng long time vacation or long weekend at long holiday mga kasambreros. So yun po, no. So yun lang actually sa ating Kath din items, ipi-play ko po itong kay Alden mga kasambreros para mapakinggan niyo po. Maiksi lang yung kanyang messages, pero alam natin tago sa puso mga kasambreros. And then pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Super happy ako na may 18. For you guys, and ingat kayo palagi. Thank you so much for all your hard work and all of the things you've done to help me. And sana mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at mabigyan ng magandang halimbawa, you know, with all the things that we're about to do. Alden! 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 Golden! 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 Golden!
Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay May Malakas na Kamay. Isaiah chapter 40 verse 10, Behold, the Lord God shall come with a strong hand. Ito yun, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him and his work before him. Grabe, napakaganda nito mga kasembreros. Ang daming lessons na pwede nating matutunan sa verse lang na ito mga kasembreros. Pero yung isa sa mga na-emphasize ko dito ay yung kanyang kamay ay malakas, no? Meron siyang lakas mga kasembreros. At ang kalakasan na ito ay hindi natatapos, hindi na may measure, hindi na kayang sukatin mga kasembreros ng any human standard. So, yung kanyang kalakasan ay infinite, no? Wala po siyang limitation mga kasembreros, limitless, borderless, endless, no mga kasembreros. So, ganoon po siya. Sa buhay natin, syempre, yung kamay natin ginagamit natin sa pagtatrabaho. May mga tao naman na paralyzed, may mga tao naman na diferensya sa kamay mga kasembreros, and so on. So, pero kapag tayo po ay normal, yung ating kamay po ay ginagamit natin sa pagtatrabaho. So, may mga tao na kapag hindi sila biniyaan ng... Kasi may mga taong ganun eh. Yung parang maliit pa lang sila ay meron silang disability sa kanilang kamay mga kasembreros. Pero bihira yung mga taong ganun, no? Kung kaya tayo po ay mapalad na meron po tayong kompletong kamay mga kasembreros na gagamit sa paggawa ng mabuti, no? So yung kamay natin ginawa ito para gumawa ng mabuti. So we only have two hands mga kasembreros, na kapag yung blessings natin for example ay sobra-sobra na, ay ipamimigay natin. Kung mapapag hindi na kaya ng ating bulsa, ng ating kamay yung ating mga blessings, kung parang purpose na dapat ng tao yun na magbigay, kaya na mag-share ng blessings sa iba mga kasembreros. So biblical din kasi yung cheerful giving, no? Kapag tayo po ay nagbibigay ng may galak sa ating puso mga kasembreros, ay pagpapalain din po tayo at mamahalin tayo ng Diyos. Kung nalulugod ang Diyos sa mga taong nagbibigay ng may tuwa, no? At saka ligaya sa kanilang puso. Kasi hindi naman lahat ng tao nagbibigay may saya eh. Minsan napipilitan lang, sometimes parang kailangan mag-provide sa family, parang naging responsibility mo na mag-provide sa iyong pamilya. So ganun, may mga ganung moments mga kasi, so wala kang choice, no? You really need to provide, you really need to work, you really need to earn money mga kasembreros para may maipakain ka, no, maipantustos sa iyong pamilya mga kasembreros. So those are the things na we need to consider, no, as human beings mga kasembreros. Pero dito ibang kamay, ibang klase ito mga kasembreros pinag-uusapan natin dito sa verse na ito, no, sa Isaiah chapter 40 verse 10, because we are talking about the hand of the ultimate creator, yung lumikha ng langit at ng lupa, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos magpakailanman mga kasembreros, no, ang Diyos na walang katapusan at walang kamatayan. He is alive forever and ever and ever and eternal mga kasembreros. So yun po, no, talagang sabi pa nga dito, may reward pa siya. Meron pa siyang gantimpala mga kasembreros. So behold, his reward is with him in his work before him mga kasembreros. Grabe. So tayo, isipin natin mga kasembreros na yung buhay natin sa mundong ito ay isang journey, isang long journey or long period of time or short period of time ng ng paggawa natin sa purpose at pagsunod sa kalooban ng Diyos mga kasembreros. So kapag hindi natin sinunod yung parang isang karera na kapag hindi tayo nakatapos ay wala tayong gantimpala. Kung hindi tayo makaabot dun sa finish line na dapat na inano ng Panginoon. Kasi minsan ang tao ganito nakakaawa actually mga situations na mga tao na nagkakasakit sila because of their bisyo. Okay? Let's say dahil manginom ka, or dahil na dahil sa mahilig ka sa mga junk foods for example, or nagpapalipas ka ng gutom mga kasembreros, no, and so on. So maraming ways, no, pupwedeng sa trabaho. May mga sakit kasi na dahil yun sa bisyo mo or dahil ikaw mismo may gawa, or yung iba naman ay nahawa lang for example. So may mga ganon mga kasembreros. Pero yun nga, no, kawawa yung mga taong minsan naawa ka, minsan masabi mo na lang dapat hindi ka nagbisyo, ganyan-ganyan. Kasi damay-damay na mga kasembreros tulad niyan, pag
palainom, no? Palainom ng alak or lasinggero-lasinggera. Tapos ay na-dialysis kasi nga nagkasakit mga kasambero sa kidney. So, tapos ang gobyerno kailangan mag-provide ng mga libre or mga discounts sa dialysis centers. So, dito ko nakita na napakahalaga pala talaga no, na bawat isa sa atin, kahit sabihin mo pa na yung gobyerno ay nandyan, so dapat ingatan natin yung ating sarili kasi hindi lang pamilya natin at saka tayo mismo yung damay. Kasi we are a community, no? Mga kasamaras, no, bilang Pilipino, bilang mga lugar, bilang isang residente sa inyong community, sa iyong barangay for example. So talagang madadamay, no? Ganoon siya mga kasambreros. Talaga madadamay ang bawat isa, no? Kasi nga tayo po ay let's say yung nakita ko talaga yung gobyerno. So maliban na lang sa mga farmers talaga, no? Kasi kailangan mag-provide ng government na mga free na mga fertilizers, na mga medicines, mga kasi sobrang mura ng no? Sobrang mura ng palay mga kasi kaya kami ay talagang niyog na lang yung tinanim namin at saka sinanla na namin yung aming palayan mga kasus kasi nga sobrang hindi nakaka-cope up yung gastos malaki tapos yung income yung palay ay sobrang mura kung kaya isinanla na lang namin mga kasembreros no yung aming maliit na palayan pero I'm praying na mabawi din mga kasembreros no hanggat or pag natapos na yung kanyang term. The verse Isaiah 40 verse 10 reveals powerful truth about God's strength and His promise to come to His people. When we read, the Lord God will come with a strong hand, it conveys the idea that God is not just a passive observer. He is actively involved in our lives and His presence is a comforting force. So hindi siya yung passive na walang pakialam sa atin, mga kasembreros, or nonchalant. Or yun, parang hindi siya wala siyang pakialam, kundi may pakialam talaga siya mga kasi mahal na mahal niya tayo. Kung pa hindi niya ipapadala ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ kung hindi niya tayo iniibig ng sobra-sobra mga kasi nga ganun na lang dakila at grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. He doesn't just watch over us, He takes charge, displaying His strength and authority. We can imagine a loving father who steps in to protect and guide his children. So para siyang isang tatay na pinoprotektahan yung kanyang mga anak, mga kasembreros, na kayang-kayang gawin ng tatay, mga kasos, o ng nanay para proteksyonan ang kanyang mga anak no sa anumang harm or danger. God is much more than that. His arm rules for Him signifies His sovereignty and ability to lead with strength. When the scripture mentions His reward is with Him, it indicates that God does not simply come with power, but also with purpose. So kagaya na mention natin mga kasembreros ay may gantimpala pa nga no, na nag-aabang sa atin mga kasembreros, nag-aantay kapag tayo po ay masunurin sa Diyos mga kasembreros. Yung pananampalataya natin, yung ating yung kanyang purpose na binigay ay yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as you love yourself ay talagang ginagawa natin ay may gantimpala pa siya. Kumapahiya sa purpose for everything mga kasembreros na inuutos niya sa atin. He has something in store for us, something good. This can be comforting to us, especially when we face struggles. By understanding this, we can have hope, knowing that when God comes to us, He's bringing rewards for our faithfulness and patience. We are reminded not to lose heart even when times are tough, because God has promised to reward those who stay strong. So, ganun siya. Kapag tayo pa parang isang bata, no? Na kapag inutusan ng nanay, inutusan ng tatay, o mamaya, bibigyan kita ng ganito, ng ganyan, ha? Basta, gawin mo to, ganyan. So, parang ganun siya, mga kasos na kapag tayo pa sumunod, ay may gantimpala. So, ang Diyos po natin ay fair, no? Hindi po siya unfair. Hindi po siya katulad ng tao na yung nanay, tatay natin minsan nagbabago ang isip, O nak, bibigyan kita nito, basta magawa mo to, ganito, ganyan. Tapos pagdating na ng singilan, so ay nak, sorry na kasi nagastos natin sa ganito, nagastos natin sa ganyan. So, minsan valid naman yung reasons mga kasembreros. So, pero yun, kapag ang Diyos kasi nagsabi, talagang totoo at mangyayari yan mga kasembreros. So, when exploring the key parts of Isaiah chapter 40 verse 10, we realize there are significant aspects of God's nature being revealed. The phrase, the Lord God will come, shows us
His willingness to involve in our lives. It means we do not have to wait indefinitely to receive His strength. Instead, we can know that God is always near, waiting for an invitation to help us when we turn to Him. So, ganun siya, no? Talagang tayo lang yung inaantay. No, yung tao lang talaga inaantay, mga kasamas, kasi sa sobrang busy natin, ay wala na tayong panahon sa Kanya, mga kasambreros. So, sobrang busy sa agenda, kaliwat kanan ng mga activities ang ginagawa ng tao araw-araw. So, and nakakalimutan nila na may spiritual life pa pala tayo, may spiritual being pa pala tayo na dapat na pakainin. Hindi lang yung physical natin na katawan yung dapat pakainin, but most especially ay yung ating kaluluwa. No, yung salita ng Diyos ang kanyang pagkain, mga kasembreros. So the Holy Bible is the food of our soul, mga kasembreros. Another lesson lies in understanding God's nature. He's both powerful and loving. The imagery of God coming with strong hand displays His might. Yet at the same time, He offers comfort and guidance as a shepherd does. This duality reminds us that we can lean on God for both strength and understanding. It assures us that we can approach Him in times of trouble and in times of celebration. So pareho, kung kaya hindi lang tayo nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos kapag may problema tayo, kundi sa tagumpay, no, sa down at saka sa up moments ng ating buhay. Para siyang asawa, no, na tayo po ay dito yung asawa natin, kasama natin sa hirap at ginhawa, lungkot at ligaya, mga kasombrero. So sa sakit man o sa kalusugan ay kasama natin sila, no, kasama natin ang ating asawa at ang ating pamilya, mga kasombreros. So lalong-lalo na po ang Diyos natin, no, mga kasombreros. Sa final thought, we are reminded to be patient as we wait for our reward. So talaga maging patient lang tayo. Ako nga, di ba, nangangarap na ma-discover as little Kuya Kim, mga kasos, pero hanggang ngayon ay nangangarap pa rin tayo. At saka of course, as we patiently wait, mga customers, ay gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, and of course na mga content, no, nagsisipag tayo na nilalaki pa natin ng panalangin at pagtitiwala at pananalig sa Diyos, mga kasembreros. Alright, so yun naman sa Word of God, ha, no, apoy pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Diyos, mga kasos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasunod, and paalam po.